Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! LPA sa loob ng PAR ganap ng bagyo. Signal number 1 itinaas sa ilang lugar sa Northern Luzon, habang bagyong Dante lumakas pa sa tropical storm category. 6 na buwang gulang na bata patay matapos malunod sa baha sa San Pedro, Laguna. Sitwasyon sa evacuation center, alamin. Ilang barangay sa Iloilo lubog sa baha. Isang lalaki sa Navas, Aklan nakatulog sa gitna ng kalsada sa sobrang kalasingan. 2 insidente naman ng panggagahasa na itala sa Zamboanga City. At #NoPetsLeftBehind ginamit bilang paalala sa mga fur parent sa kasagsagan ng pag-uulan at baha. 2 bagyo na ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dante at bagyong Emong. Posible ring palakasin pa ni Dante ang habagat na patuloy na magpapaulan sa bansa. Narito ang report. Alas 8 ng umaga kanina, naging isang ganap na bagyo ang isa pang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa kanluran ng Babuyan Islands. Pinangalanan itong bagyong Emong. Bunsod nito, itinaas na ng Pag-asa ang signal number 1 sa Ilocos Norte, kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, hilagang kanluran ng La Union at kanlurang bahagi ng Pangasinan. Ayon pa sa Weather Bureau, posibleng lumakas pa ang bagyong Emong. So base sa ating data track, posible pa na madagdagan itong mga lugar na magkakaroon po ng mga wind signals or babala sa hangin sa loob po ng 2 araw. At dahil nga posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm, posibleng magtaas din po tayo na hanggang wind signal number 2 dito sa mga areas po sa Cordillera at saka po sa Ilocos region. Kaugnay niyan, lumakas pa ang bagyong Dante at nabuo na bilang isang tropical storm ngayong araw. Kumikilos ito pa Itbayat, Batanes. Gayunman, sinabi ng Pag-asa na hindi direktang makakaapekto ang bagyong Dante. Hindi rin ito tatama sa kalupaan ng bansa. Pero dahil sa mga pangyayari, taliwas sa unang pagtataya kahapon na maaaring humina ang habagat, posible namang lumabas ng PAR ang bagyong Dante bukas ng gabi o sa Biyernes. Samantala, bukod sa 2 bagyo, may isa pang low pressure area sa labas naman ng PAR ang maaari ring mamuo bilang isang bagyo. May tsansa rin itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, dahil nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan, aabot na sa 29 na lungsod at munisipalidad ang nakasailalim sa state of calamity mula Region 1, Calabarzon, Mimaropa, Region 6 at ang Metro Manila. Samantala, ang Villar Foundation naman sa pangunguna ni dating Senadora Cynthia Villar ay nagpadala ng pagkain para sa mga kababayan nating apektado ng bagyo. Patuloy ang bayanihan kasama ang pamunuan ng Pulang Lupa 1 Elementary School sa Las Piñas. Sa patuloy na sama ng panahon, patuloy ring nadaragdagan ang mga bakwit. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 77,000 na ang mga individual na nasa mga evacuation center. Alamin naman natin ang sitwasyon ng mga binahang residente sa Laguna. At magbabalita live mula San Pedro si Michelle Giliang. Michelle, ano na ang sitwasyon dyan? Ralph, sa kasagsagan ng baha dito sa San Pedro City, Laguna, isang 6 na buwang sanggol ang nalunod at nasawi. Hindi napigilang mapahagulgol ni Maria Elisa habang inaalala ang huling sandali na kasama niya ang kanyang 6 na buwang gulang na anak. Kahapon, kasagsagan ng buhos ng ulan dahil sa hanging habagat, binaha ang kabahayan sa South Ferry Home sa Barangay Landayan sa San Pedro City, Laguna. Habang mahimbing ang tulog ni Maria Elisa, kasamang 6 na maliliit na anak, hindi nila namalayang lagpas tuhod na ang baha sa loob ng kanilang bahay bandang alas 4 ng umaga. Sa kamang ito nagsisiksika na mag-iina habang nagtatrabaho bilang tricycle driver ang kanilang padre de pamilya magdamag. Ang mahimbing sanang tulog ng mag-iina nauwi sa bangungot nang madatna ng kanyang sanggol na wala ng buhay sa ilalim ng tubig baha.
Ngayon, malaking hamon sa kanila kung paano mapapalibing ang anak dahil hindi sapat ang 300 pesos na arawang kita ng kanyang asawa. Kahit bahagyang humina na ang buhos ng ulan sa San Pedro City, Laguna, lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan sa Barangay Landayan. Kaya daan-daang individual pa rin ang piniling manatili sa evacuation center tulad ng 72 years old na si Evelyn Villar. Bagamat maayos ang kalagayan sa evacuation center dahil sa maagap na tulong ng local government unit ng San Pedro City, hamon naman para sa ilang evacuees ang hindi sapat na palikuran, lalo't daan-daan silang gumagamit nito. Dahil napapaligiran ng Laguna de Bay ang Barangay Landayan, tila sanay na ang mga residente rito sa mala-swimming pool na daanan tuwing matindi ang buhos ng ulan. Dito sa evacuation center na ating binisita, higit 70 pamilya ang nananatili. Balik sa Ralph. Maraming salamat Michelle Gilyang live mula San Pedro, Laguna. Sa balitang probinsya, ilang barangay ang binaha sa Iloilo dahil sa patuloy na pag-ulan. Sa Navas Aklan naman, isang lalaki ang muntik nang maging kwento matapos matulog sa gitna ng kalsada dahil sa sobrang kalasingan. Detalye na mabilis na balita, hatid ni Raymar Chodosio mula Kalibo Cable News. Sa Iloilo, umabot na sa 63 barangay ang binaha dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng habagat. Ito ay ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office. 13 barangay ang binaha sa La Paz District, 12 sa Haro, 9 sa Molo, 3 sa Lapuz, 12 sa Mandurriao, 7 sa Arevalo at 5 sa City proper. Gumagawa na rin ng hakbang ang pamahalang lungsod para sa kaligtasan ng mga residente. Muntik nang maging isang kwento ang lalaki matapos matagpuang nakahiga sa kahabaan ng National Highway sa bahagi ng Hibong Toledo, Navas Aklan kahapon. Sa post ng isang concerned citizen na si Glenn Ian Tumaca, agad umano silang huminto ng mamataan ng lalaki at dinala sa gilid ng kalsada upang hindi masagasaan. Paalala ni Tumaca, laging ilagay sa lugar at maging responsable sa pag-iinom upang hindi makaperwisyo sa iba. Samantala, dinala ang lalaki sa Navas Municipal Police Station at wala pang inilalabas na detalye sa pagkakakilanlan nito. Patay ang 21 anyos na lalaki habang ginagamot sa ospital matapos bumangga ang minamanehang motorsiklo sa isang poste sa Sitio Pudlon, Barangay Mabilo, Kalibo nitong Lunes ng gabi. Sa inisyal na ulat, agad na isinugod ang biktima sa Aklan Provincial Hospital pero kritikal ang kondisyon nito kaya inilipat sa isang pribadong hospital sa bayan ng Kalibo. Napuruhan umano ang ulo ng biktima, bunsod ng matinding pagkakabangga nito sa poste. Batay sa investigasyon, napag-alamang nasa impluwensya ng alak ang biktima at pauwi na sana ng Kalibo mula sa bayan ng New Washington nang mangyari ang aksidente. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na iwasan ang pagmamaneho kung nakainom upang maiwasan ang mga ganitong klase ng trahedya sa kalsada. Raymar Chodosio para sa All TV News Channel 2. Sa Zamboanga City, 2 insidente ng panggagahasa ang naitala ng Zamboanga PNP. Detalye na mabilis na balita mula kay Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Umiiyak sa takot ang isang dalagita matapos dalhin sa motel at tangkang gahasain ng isang Badjari driver sa lungsura Zamboanga City, Lunes ng umaga. Sa post sa social media ng kapatid ng biktima, sumakay ang kanyang kapatid sa isang dilaw na Badjari na may plakang 092010 matapos suspendihin ang klase kahapon dahil sa sama ng panahon. Lingid sa kaalaman ng biktima ay sa motel na pala patungo sa sinasakyan niya. Sinabi rin ng driver na may emergency pero kutob ng dalaga na may kakaiba sa pagpunta nila sa motel. Humingi rin ng tulong ang biktima sa mga staff roon pero hindi ito pinansin at tila kasabwat umano ang sa staff sa loob. Agad naman nakatakas ang biktima sa kamay ng sospek at inireport sa pulisya. Pinanagot ng kapatid ng biktima ang motel at staff nitong babae sa nangyaring insidente. Humingi rin ito ng tulong sa publiko para matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Sa Tumaga, Zamboanga City, isa pang dalagita, sugatan at umiiyak sa takot matapos tangkang gahasain ng mga hindi pa nakikilalang sospek kagabi. Sa inisyal na informasyon, naglakad umano ang dalagita para bumili sa tindahan nang mapansin niya may isang motorsiklo na sumusunod sa kanya. Bigla na lamang umano siyang hinawakan ng mga sospek at dinala sa isang liblib na lugar para gahasain. Dahil sa takot ay nagpipiglas ito, pinalo umano ng bote sa ulo ng sospek ang dalaga at tangkang saksakin ng ice pick ngunit nakatakas ito. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Zamboanga Police at pinaghahanap ang mga sospek sa 2 insidente ng panggagahasa sa lungsod.
Alan Barrera para sa All TV News Channel 2. Sa paglikas ng mga pamilya dahil sa pagbaha dala ng habagat, hindi rin dapat natin kalimutan ang ating mga alagang hayop. No pets. Viral sa social media ang asong sinagip ng Bureau of Fire Protection Pasong Tamo na naiwang nakakulong matapos tumaas ang tubig sa lugar. Ayon sa may-ari, nahirapan silang sagipin ang nakakulong na pitbull dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Naibalik naman ang alagang aso sa may-ari nito. Tumugon din ang Quezon City Veterinary Department upang tugunan ang pangangailangan ng mga alagang hayop sa syudad. Sa post naman ng QC Government, makikita ang litrato ng mga alagang hayop tulad ng aso at pusa na kasamang inilika sa patuloy na pag-ulan. Siniguro rin ng mga fair parents na sapat ang pagkain at tubig ng kanilang mga alaga sa kabila ng banta ng sama ng panahon. Sa Marikina City, hindi alintana ng mga alagang hayop ang baha dahil kasama nila sa evacuation centers ang kanilang mga fur parent. Nanawagan ang People for the Ethical Treatment of Animals o PETA Asia sa publiko, lalo na sa mga pet owner na huwag pabayaan o iwanan ang kanilang mga alagang hayop sa panahon ng kalamidad. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.